naman, panahon na hindi lamang ang klimang mainit, kundi pati na rin ang ulo ng mga tao. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit kahit summer na ay may panaka-naka pa rin pag-ulan? Sabi nga ng iba, change is constant. Pero kung pagbabago na ng klima ang pag-uusapan, abay dapat ka ng kabahan. Alam nyo bang by 2030 ay kailangan ng mapigilan ng patuloy na pagtaas ng temperatura? Kung hindi ito magagawa, hindi na natin mapipigilan ang irreversible effects ng climate change. Ngayong 2022 na, ano na kayang kalagayan ng Pilipinas sa usapang ito? Kapag may kalat ka, pag-usapan natin yan. Tinatayang 1.4 trillion na single-use plastic ang ginagawa bawat taon at ang Pilipinas ay nasa ikatlong pwesto sa 6 na nangungunang contributing countries sa mundo. Imagine, hindi lamang milyon o bilyon, kundi umaabot na sa trilyon ang produksyon ng plastic. Sobrang dami, di ba? Saan nga ba napupunta ang mga basura mo? Naniniwala ako na maliit na porsyento ng ating mga basura ay naitatapon ng maayos sa mga dump sites at waste management facilities sa tulong ng ating lokal na pamahalaan. Nagtatapon ako ng basurahan sa tamang basurahan, tapos kinukuha ng garbage truck, pero hindi ko alam kung saan napupunta. Pero ang malaga, nagtapon ako sa tamang basurahan. Napupunta ang mga basura ko sa kanal at basurahan. Sa tingin ko, ang mga iba ay ginagawang fertilizer at ang mga iba naman ay nire-recycle. Para sa akin, ang mga basura o basurahan na tinatapon ko o ng aking pamilya ay napupunta sa proper dump site. Nako, ang dami palang destinasyon ng mga basura, no? Pero ito naman ang say ni Joshua Villalobos, isang youth climate activist mula sa Bacolod. Our trash should go to the landfill, but unfortunately, a huge chunk of it is going to the oceans. Basically, our waste is going everywhere. If we go back to RA 9003, supposed to be yung every LGU ay mayroong sanitary landfill. So when you imagine a sanitary landfill, it should be a systematic na area kung saan ilalagay yung residual waste na. So dapat hindi na doon napupunta yung recyclable, hindi na doon napupunta yung hindi na dinadump lang yung non-biodegradable, hindi na napupunta doon yung biodegradable and the compostable ones. So unfortunately, in most cases in the different LGUs in the Philippines, even though they're calling it sanitary landfills, it still works as a dump site. So yung nangyayari, kokolektahin yung basura at idadump lahat. Walang segregation, halos walang management ng basura. The Philippines is the top 3 contributor to plastic ocean waste because of so many reasons that we think. Number 1 is we are as a share economy. The Philippines is a share economy because people are poor. We can only afford sachets. Therefore, we use sachets. And because of that causes us to produce a lot of garbage, and then because of our failed waste management and failed garbage disposal management or system, it goes to the ocean. We are a country of islands, so we have a very vast or very long shoreline. If yung basura na pupunta na sa isang body of water, malamang sa malamang ay mapupunta talaga yan sa dagat, no? And we're not only talking about the big plastics or even the sachet plastics, but we're also talking here of microplastics, no? Dito yung maliliit na plastics na halos hindi na makita ng naked eye. Mas tumataas pa ang produksyon ng plastic na material dahil sa siyang pagtaas din ng mga aktibidad na nangangailangan ng paggamit ng plastic sa panahon ng pandemya. Kabilang dito ang mga pansamantalang harang sa mga pampublikong transportasyon at mga disposable surgical mask, gayon rin ang personal protective equipments. Ngayong 2022, ano kayang pangunahing dahilan ng patuloy na pagtaas ng plastic consumption? Kaya naman sama-sama tayong lahat sa ating pagmamahal sa Unity! Kaya
Papalapit na naman ang eleksyon na kaliwat kanan na naman ng mga basura. Nito ngang nakaraang 2019 elections, tumpok-tumpok ng basura ang nagkalat sa mga kalsada, flyers, kodigo at mga mukha ng mga kandidato. Suhestyon pa nga ng isang grupo, dapat maging responsable ang mga kumakandidato sa eleksyon dahil nagdudulot ng toxic chemicals sa mga tarpaulin sa paligid at kalusugan ng mga tao. Nagbahagi rin ng idea ang grupo na imbis na itapon ng mga campaign materials ay maaaring i-recycle ang mga ito para mapakinabangan. At ngayong taon, pinoproblema mo na nga ang klima, problemahin mo pa ang pandemya. Hindi maiiwasan ang pagkakalat tuwing eleksyon, kaya't matik nang marami na namang magkakalat ang face masks. Hindi ka nga mamamatay sa mass extinction, mamamatay ka naman sa sakit. Kaya ang tanong, ano kayang masasabi ng ilan sa mga tumatakbo ngayong halalan? So, ayun nga, mas nakaakala yung Kabataan Party List na mamahagi ng kalendaryo na magagamit ng mga mamamayan sa buong taon ng 2022. Balak din namin mamigay ng mga polyeto. Namimigay na kami ng mga polyeto na naglalaman ng aming mga plataforma na nakalagay sa papel. So, sa katunayan nga ay ikawalo sa aming 9-point youth agenda yung pangangalaga sa kalikasan at aksyong pangklima dahil bilang mga kabataan tayo yung magmamana ng mundong tuwi at yung mga susunod pa sa atin. So, marapat lamang na pangalagaan at proteksyonan natin ito, particular na dun sa mga policies na nagdudulot dito ng kapahamakan. No? So, example na dito yung mga policies na pinapayagan yung malalaking corporations na kamkamin yung mga natural resources natin para sa kanilang pansariling interes na hindi naman talaga napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. So, sa matagalan ding suri, yung pagkasira ng kalikasan, eventually, unti-unti natin itong mararamdaman. Kaya, bilang mga kabataan, kolektibo natin dapat itong harapin at ipaglaban natin yung kinabukasang sustainable, ligtas, at maginhawa na matatamasa ng lahat. Sobrang laki pala ng papel ng mga politiko sa pagtugon sa problema ng basura at climate change. Sana naman hindi sila tumulad dito. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin. Tuloy ka bang isa sa amin? Kailangan mo na bang mapapag-aral ka niya? Tutulungan tayo para magkatrabaho At ang kanyang plano'y magkabay tayo. Iba ang taong matalino, kaya narito ang isang bahagi ng programang nakatutok sa ating pagkatuto. Kilala tayong mga Pilipino dahil sa kakaiba nating mga kultura. Ang problema, ilan sa mga kulturang ito ang nagsasanhi rin ng mismong problema. Fact number 1. Ang tingi culture o yung simpleng pabili-bili natin ng smaller amounts ng ilang produkto gaya ng shampoo, sigarilyo o ng toyo ang isa sa mga dahilan ng mas lumalalang waste pollution sa bansa. They say sachet culture gives better quality products to poor communities dahil tunay nga namang nakakatipid tayo sa tingi. Yun nga lang, ang maliit na pakete ng produktong binibili natin ay nagdudulot ng malaking problema sa kalikasan nang hindi natin napapansin. Marami sa mga basurang itinatapon natin ang nakararating hindi lang sa landfills at coastlines kundi pati na rin sa mga karagatan matapos umapaw ang mga ito. Fact number 2. Did you know that the Philippines is one of the largest marine polluter? In fact, tonetoneladang plastic ang nahahakot sa iba't ibang karagatan sa bansa, lalo na sa Manila Bay. Gaya ng ilan pang dagat na apektado ng mga basura, maaari rin tayo makakita doon ng lata ng soft drinks, pakete ng mga chichirya, mga sirang damit, at iba pa. Grabe, iba talagang galing ng Pinoy, no? Humahakot hindi lang ng medalya, pati na rin tonetoneladang basura. At bilang nasa dagat na lang rin tayo,
Bakit hindi natin pag-usapan ang dolomite sand na naging solusyon ng gobyerno sa basura dito? Solusyon nga ba talagang matuturing ang dolomite? Ang sagot? Hindi. Fact number 3. Harmful ang dolomite sand na naging bahagi ng proyekto ng gobyerno, hindi lang sa kalusugan ng mga tao, kundi na rin sa mga marine animals and plants natin. It contains crystalline silica, which can damage our lungs or even cause cancers to us. Para naman sa ating mga hayop at halamang naninirahan sa dagat, peligro ang hatid ng dolomite sand dahil pinapababa nito ang oxygen level at sagabal din ito sa pag-access nila sa sunlight. Taliwas ito sa pahayag noon ng DENR na nagsasabing walang peligro ang hatid ang nasabing mineral sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Talaga namang mapapa-what the fuck ka sa utak buhangin solusyon ng gobyerno. Pondo na, naging bato pa. What the fuck, diba? Sa hinaba-haba ng prosesyon mga katrash talk, ang tanong ko lang naman ano nga ba yung mga paraan para malimitahan natin ang problema sa klima? Para sa akin yung main approach talaga dapat ay patayin yung source. Hindi pwedeng hanggang ngayon kung alam nating patuloy na bumabaha yung basura ay nagmamap lang tayo, pinapalabas lang natin yung basura when we should be turning off the faucet so the source of the garbage, the source of pollution will stop. Kahit nilalagay nila na parang nasa atin yung responsibility, it's really a systematic problem that needs to be addressed in a systems approach as well, no? Like yung problema sa production, no, sa source, and then the governance, and then, kasi yung compliance sa mga regulations and mga batas, kung ginagawa lang sana yon, siguro we're much better off. Mas kailangan pa din sana yung systematic approach, no, para na hindi lang individual actions, because we know in the collective action is always bigger than the individual acts of human beings. So there should be a lot of pressure to governments, not just the Philippine government, but governments all around the world. But syempre tayo dahil dito sa Pilipinas, yung ating pwedeng ipanawagan ay sa Philippine government na taasan yung gawing mas ambitious yung ating nationally determined contribution. Ika nga, we're all in this together and our little efforts matter. Gaya na lang ng paggamit ng mga taga-Liberty Supermarket sa Bicol ng banana leaves bilang pambalot sa mga paninda nila. Nauna na itong gawin sa kantin ng Quezon National High School sa Lucena City. May mga kandidato rin noong nakaraang eleksyon na nagpamahagi ng mga pananim bilang campaign materials. Pwede naman pala, ba't di natin gawin lagi? At ayan mga ka-trash talk, ang problema natin sa unang 4 ng taon. Meron na lamang tayong 8 years para itama ang mga pagkakamali at pag-abuso natin sa kalikasan. Speaking of tama, lagi din nating titimbangin ang mga batayan sa mga iboboto natin sa darating na halalan. Kalikasan, halalan, pareho lang yan. Kapag nagkamali ka ng bunot, kapalit nito ang kinabukasan. Ito si Gentrix Tison at kung may kalat ka, pag-usapan natin yan. See you sa mga susunod na trash talkan.